Sakto po sa pasukan sa Lunes ang anunsyong tag-ulan na. Kaya inilabas po ng DepEd ang 4 na level ng pagtugon ng mga paaralan sakaling magsuspindi ng klase. At bukod naman sa ulan, dagok din sa ilang tindahan ng mga school supplies ang patuloy na pag-alagwa ng online shopping. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ngayong school year 2026 to 2027, hindi lang trimester calendar ang pagbabagong sasalubong sa mga guro't mag-aaral sa pampublikong paaralan. Naglabas din ng DepEd ng bagong guidelines tungkol sa learning continuity in emergencies. Sa ilalim ng DepEd Order No. 14, may 4 na level ng pagtugon sa mga paaralan kung may kalamidad, sakuna, karahasan o krisis sa panahon at kalusugan. Level 1 ang hayo o continue, tuloy ang in-person classes kung nasa ligtas na kalagayan ng mga guro't mag-aaral. Level 2 ang hinay o ease-in, kung saan kahit may minor to moderate disruption sa in-person classes, tuloy ang pag-aaral sa ibang paaralan. Halimbawa, online synchronous classes at modules. Level 3 ang hinga o check-in. Dito, labis na binabawasan ang mga gawain sa pag-aaral para unahin ang kapakanan ng mga mag-aaral at guro. At level 4 ang hinto o stop. Tigil muna ang lahat ng uri ng pag-aaral dahil may panganib na sa komunidad. Ipatutupad ito sa sandaling magdeklara na ng suspension ng school head, local chief executive o iba pang ahensya ng pamahalaan. Napapanahon ito lalo't opisyal nang nagsimula ang tag-ulan ilang araw lang bago ang pagsisimula ng klase. Naging masungit nga ang panahon ngayong araw sa Baclaran kaya naging mabenta rin doon ang mga pananggalang sa ulan. Depende sa kalidad at klase, naglalaro ang presyo ng payong mula 120 hanggang 200 pesos. Sa kapote may mabibili ng 200 pesos. Ang bota naman 280 to 450 pesos. Medyo mas malakas po yung mga ganito kaysa po yung school supplies. Para sa mga nagtitinda ng school supplies sa Baclaran na umaaray dahil mas patok ang pagbili ng mga gamit online, dagdag dagok ang ulan. May matitira pa, sigurado. Dahil? Kasi nga po sa ganyan na sa dami ng online, sa online na lang sila na mo-order. Maulan, maputik, bahain sa aming lugar. Kaya yun, medyo lugi po kami ngayon. Sa mall naman po, nag-ikot naman po ako. Expensive po masyado. Sa Baclaran, nag-price monitoring ang DTI kanina para masigurong nasusunod ang tamang presyo ng school supplies. Bagamat may kaibahan ng presyo sa mall at sa mga tindahan sa Baclaran, lahat daw ay pasok sa price guide ng DTI. Sa notebook, may mabibili sa Baclaran ng 12 pesos kada piraso, kumpara sa mall na nasa 16 to 51 pesos. Ang yellow pad na 45 pesos sa mall, 35 lang sa Baclaran. Sa 8 pieces na crayons, 35 pesos sa Baclaran, 41 pesos sa mall. Para sa mga ngayon palang mamimili ng school supplies, hanapin yung tinatawag na gabay sa pamimili gaya nito. Sa pamamagitan nito, matutulungan tayo sa pagbabudget. Halimbawa, ang presyo ng notebook ngayon naglalaro sa 13 hanggang 52 pesos kada piraso. Ang best talaga is for them to see the product, no? And then for them to evaluate, makikita din naman nila kung yung quality pasok na sa budget nila. Ang daming choices, whether physical stores or online. So, hindi siya practical for them to put up the price. May iwanan lang sila ng inventory. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.